Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Batas PH. Ah, si Senator Lacson, medyo napuno ang salop. Binira niya, pinatatsadahan niya si Senator Amy. So, ito ang pahayag ni Senator Lacson. Si Senator Amy, mayroon din doon, yung allocables ba, pork barrel. Kung hindi 2.5 billion, nasa 3.5 billion. Yung for later release niya, may mga na-release doon. Sabi niya. Siya yung nag-iingay na tahasang criticize niya ang napirmahang budget ng 2026. Siya naman yung may pork barrel. Ayos. So umiinit po ang labanan. Ngayon dito mo makikita kung paano dinidepensahan ni Senator Ping Lacson ang Marcos administration. Talagang ano na siya, committed siya na depensahan tong budget. Sabi nga ni Senator Soto, ito daw 2026 budget, ito daw ang pinakamalinis na budget. Wow naman. Tinutulig siya ni Senator Amy. Tinawag nga dyan is ang daming soft pork, ang daming giniling. Nag-iba lang ang forma, kailang pork pa rin. So nung una, itong si Senator Lacson, sinasabi niya hindi ako pipirma ng yung BICAM, kung yung mga MAIP, may mga ano siya may mga question siya nung una, but later on wala na rin, tumahimik na rin. Example, yung MAIP, 51 billion medical assistance to indigent patients. Bakit kailangan pa na ang pundong ito idadaan mo pa sa mga kongresista? Noong una, ayaw yan ni Senator Lacson. Kaya sabi ko, wow, may pag-asa. Nandyan si Lacson. But later on, na-approve pa rin. Ganun pa rin. Dadaan ka pa rin sa mga mambabatas. Kukuha ka ng guarantee letters. Tanong, pera ba yan ng mga mambabatas? Hindi naman Bakit hindi nila gayahin panahon ng Duterte administration? Wala mang mga guarantee letters. Kung ikaw indigent, sa bawat hospital, private man yan o public, interviewin ka lang ng malasakit center. Pag nakita nila na talagang nangangailangan ka na, wala na, libre na lahat. Ganun lang kasimple nung Duterte administration. Bakit ngayon? Guarantee letter. Itong Marcos administration nagsimula yung pumapil na ang mga mambabatas. So yun, ang nakapaloob sa 2026 budget. And agree ako kay Senator Amy na it's a form of pakikialam ng mga mambabatas. Bakit hindi na lang yung mga pera na yan, 51 billion, ibigay mo na pundo ng mga ospital para pag nandyan na yung pasyente nangangailangan, edi nandyan ang pera. Bakit ang taong bayan na naghihirap pupunta pa makipila ang taas ang pila ng mga opisina ng mga kongresista? Yan ang mga inaayawan ni Senator Amy. MAIP, ano pa, AX, TUPAD. Ay grabe, it's full of ayuda. Kaya agree ako na itong budget ng 2026 masama pa rin. Yan ang nirereklamo ni Senator Amy. At ito ngayon, kine-question ni Senator Lacson. Anyway,
That's part of political dahil nasa administration siya. Depensahan niya ang administrasyon. Salamat na lang at meron tayong Senator Amy, Senator Marcoleta. Pero sino pa yung ibang senator? I think Senator Bongo hindi pumirma sa ratification. Kasi nga alanganin, tignan mo itong 2026 budget na pinagmamalaki ng Marcos administration, Senator Soto, Senator Lacson, na pinakamalinis. Ayun na, sinampahan na ng kaso sa Supreme Court. Pasalamat tayo kay Congressman Edgar Erese at Congresswoman Laila De Lima, dahil question nila yung unprogrammed allocation amounting to 150 billion. Dahil according to Congressman Erese, nagdesisyon ng Supreme Court na any unprogrammed allocation na stop. Any unprogrammed allocation is unconstitutional. Meron 150 billion. Hindi naman bineto. Kasi ang panawagan ng mga minority congressmen, dapat walang unprogrammed allocation sa budget dahil sources of corruption. Ang Pangulo, may bineto nga siya na 95 billion. Kaya lang yung bineto niya galing din sa kanya. Galing sa kanyang NEP o President's Budget, binito niya ang sarili niyang programa. Anong klaseng natin, Presidente? Ibig sabihin, hindi niya nabasa yung NEP. Pagdating ng bill, yung GAB, hindi maganda ito, tinanggal niya. Yung pala, galing din sa kanya. So yun, sinampahan na ng kaso sa Supreme Court. Salamat kay Congressman Erese at Congresswoman De Lima. Maganda yung ganyan, may mga kumo-question. Sana mag-desisyon na ng Supreme Court yung 2025 budget na sinampan din ng kaso na maging unconstitutional. Baka anytime from now, didesisyonan na rin yan ng Supreme Court. Lalong sampal yan sa administrasyong ito. Okay, so hintayin natin ang sagot ni Manang Amy. Dito sinasabi na meron din siyang pork barrel, dakdak tungkol sa budget na maanumalya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Na si Uncle ang natagaan og yero. Salamat daw nga tabangan siya og sin. Sandig. So bisandig lang ni Uncle ang yero. So muna ni ang itsura sa iyang balay. O karon muna ni ang itsura sa balay ni Uncle sa tagaan ng Bugero. So mga buslot-buslot na gyud gipang tapakan lang gani ang uban. Tapak-tapakan ko rin. Makita gid nato nga kuan gid kaayo ang iyang hero. So mauna ni ang ilang kahimtang sa ilang panimalay. O karon Col, pila na ni katuig ang imong balay sa imong atop ngayon? Anin ang itsura? 12 na katuig. 12 na katuig. Kay kuan natay kortahan igo naman sa pagkaon. Basta nga daot na ng mga sin. Oo, so lagid ka nakaatop. Wa ko makaatop. So unsa ra day imong trabaho Col? Mais, Mais lang. So gabasok lang gyapon. gabasok. So naa kay estudyante Col wala? Na Pila ka buok yung estudyante? duha. Duha. So unsa na yung mga grade? Grade 5 o grade 6. Grade 6 o grade 5. So kuan gid Col ba? Tama lang gyud sa estudyante ang imong kwarta. Karis mga pagkaon. Galisod gani mo sa inyong pagkaon Col. Salamat Ginoo nga sa pagtabang sa sin.
Oo nga kwan. So naa pa kay asawa karon Col? Nagluto man siya, nag-apro na bas, hindi na to siya Oo, so nakalakaw siya. Mm. So ikaw lang karon ang nabilin sa balay. Oo, Oo. siguro. So nagpasalamat si Uncle sa Ginoo ug sa nagtabang sa sin nga makaatop na gid siya. Salamat kay Col. Salamat.